araw sa inyo lahat, mga kapungdi, mga master, mga idol. Narito muli ang inyong lingkod, si Promding Talentado. At ngayon mga master, mayroon tayong ginagawang Prince Window, Prince Door. Sorry. 2 weeks na itong nakatingga. Hindi pa natin naikabit na natin yung ano nito mga master salamin, pero hindi pa natin siya nalagyan ng design na pang Prince Door. So ngayon medyo gumandang panahon, kaya ngayon lang natin ito naisipang itutuloy. Dapat ikabit na ito, matagal na yung may-ari. Medyo natagal, naghintay na ng matagal. Maulan-ulan pa, pinapasok yung third floor niya. Kaya nagpagawa siya ng ganito nga kasi pinapasok yung third floor niya. Ano to, yung papuntang rooftop pinto. So meron akong ginagawang ano dito mga master dati, sliding yun. So ginagamit ko naman doon na SD. Iba yung sliding, SD yung ginagamit natin doon, yung traditional. So sa naunang mga video ko, ayaw ko lang na-upload ko yun. Hindi ko lang alam, hindi lang tiyak kung nakaka-upload ako. Pero may nauna na ako mga video nito mga master, mga tubular ginagamit ko na swing. Tapos meron tayong ano rin na parang ganito, tubular na swing door na ginagamit ng doorknob. So yung kasama nito, hindi ko lang alam mga master kung nakapag-upload ako. I-scroll up mo lang, scroll down nyo lang yung ano. Scroll up nyo lang, baka nandoon. So ngayon mga master, ang ginagamit dito, swing ito. Ginagamit natin is, yung pinaka-framing niya ay SF11102. So ngayon, ang ginagamit natin na pang-design, ito mga master ay ano, ito. Ano to is na glass divider. Biniak natin, tinanggal natin yung pinaka-screwan, parang ganyan yan, di ba? Ayan, tinanggal natin, biniak natin ng grinder yan, kaya may medyo bumuti. So yan ang ginagamit natin dito sa ano, pang-design. Yung iba kasi nito mga master, pag gumagawa ng prints type na ganitong dikit-dikit lang na ano, ginagamitan ng flat bar. So hindi siya maganda tingnan, gawa ng manipis masyado yung flat bar, wala pa siyang 1/8, di ba? So hindi siya accurate para dito. Unlike dito sa ganitong ano, medyo makapal, so 1/4. Kapag inilagay na natin siya rito, maganda siya tingnan kasi papantay siya rito sa palikpik ng SF, di ba? So buhay na buhay yung design natin kapag ganitong gagamitin natin. Doon sa tubular, hindi siya maganda kasi sa flat bar, hindi siya maganda kasi masyadong manipis, hindi siya akma rito sa labi, di ba? Yung labi natin dito. Yan. Pag ginagano natin, kapiraso lang yung ano. Di ba? Maganda siya tingnan. Saka buhay na buhay talaga yung design. Kaya pag gumagawa kayo ng ganito mga master, madali lang naman ito. Biyakin nyo lang. Kung tutusin, mas makamura pa kayo rito kasi dalawa na agad yung ano natin pag binibiyak natin yung ano, di ba? Kabilaan na yun. So kaysa bumili tayo ng flat bar, mas mapamahal tayo doon kasi magkano yung flat bar ngayon na nasa 250, di ba? Dalawang bilhin natin kasi kabilaan ngayon, di ba? So mapamahal pa tayo doon. Mabilis nga lang yun gagawin kasi putol-putulin mo lang, hindi katulad na bibiyakin mo pa, di ba? So ang kagandahan nito, maganda tingnan. Buhay na buhay yung design mo, di ba? Ayan, tulad ng ganyan, no? Ayan, pantay na pantay. Ito na, dikit na natin to. Hindi ko lang pinakita sa inyo yung pagkadikit niyan. So, dikit lang naman natin dito mga master. Pwede tayong magdidikit dito sa loob na ispat-ispat. Diba? Ganyan, dalawang, yan, ispatan natin na ganon. Yan, usli. Maaksaya sa sealant yan kapag ganon ang style natin. Hindi naman, yan, pwede naman yan pag ganyan tayo maglagay. Kabit natin. May mga guhit natin, may layout na tayo rito mga master. Yan. So, pwede yun. Pero masyadong ano yun, kasi ang daming sealant magagamit natin. So, ang ginagamit natin dito para mas medyo tipid sa sealant. Saka, same lang din naman yung tibay noon, di ba? Itong dalawang palikpik lang lagyan natin ng sealant dito. Manipis. Tapos
Yung sobra at ano niyan, tanggalin lang natin. Yeah? Yan. Pakanipis lang. Kabit natin. So yan, mayroon siyang lalabas kunti. Pero kiskisin na natin yan ng blade mamaya kapag natuyo na. Saka natin papatungan uli ng manipis paligid lahat yan. Diba? So kailangan yan para pangpatibay din yun. At saka hindi na talaga matatanggal yan kapag ganong ginagawa natin. Yan. Yan, diretso ba? Diretso kasi layout natin. Naka-eskwalay, ginamitan natin na eskwalay yan. So dikit natin. O dito pantay na pantay dito yan, di ba? O. Maganda, malinis tingnan. O, tingnan nyo mga master. Silip ko sa inyo mamaya kapag okay na. Yan. O, hindi mahaba itong isa. Bawasan natin. Walang pa, hindi. Kapalit, mga master, kapalit. Ito pala dapat yun. Silipin natin mga master na diretso para maganda tingnan. Ayan. So yan, hindi mo na natin pwede galawin yan. Alam naman natin, medyo basa pa yung silang, di ba? Mga 30 minutes yan, pwede natin siyang baligtarin, di ba? Ayan, pasilip ko lang sa inyo. Sa kabila, ganun din gagawin natin. Ayan, lapit ko lang yung camera. Diba mga master, tingnan nyo dyan. Napakapantay, di ba? Yung mga ano natin, wala siyang, diba? Yung mga dugtungan natin. Buhay na buhay. Diba? Medyo makapal siya kaysa flat bar ang gamitin natin. Hindi kagandahan yun, diba? Dito, pagdating dito sa kanto na to, diba? Halos pantay siya sa palikpik ng yung palikpik ng isip, diba? So parang nagkaroon siya ng kaya sa flat bar natin yan, di ba? Kaya flat bar natin pagdating dito nandoon na. So napakanipis na, di ba? Hindi maganda tingnan 'yon. Ganoon ako pag gumagawa ng Prince door kahit sa tubular, di ba?
Maggawa tayo ng Prince type na tubular, ganun din yan. Basta lahat ng Prince door na ginamit, mabintana man yan o mapinto, ito yung ginagamit ko na pang-design natin. Sa mga nauna kasi nito mga master, alam naman natin pag gumawa tayo yung Prince type, putol-putol ito, tapos yung salamin, hiwa-hiwalay din, di ba? Ang ano lang doon mga master, hindi lang kagandahan yung kasi minsan titikwas yung natin, hindi siya magpapantay, di ba? Yung dugtungan dito. Yung pag pinutol natin, di ba? Pag tutok dito, hindi siya magtawag dito, yung dito lang dito na flat, di ba? O yan kagandahan sa mga ganito. So yan. So ngayon, gagawin natin dyan, pag nabaligtad na natin yan, lahat kabilaan, isisilan natin siya ng manipis, isa-isa, di ba? Bawat isa. Tanggalin natin yung mga sobrang silan bago natin ipatong. Kasi pag patungan din naman natin na may may excess na silan, bubukol. So hindi maganda sa tingnan pag may bubukol yung silan natin. Basta nipisan lang natin silan natin na hindi ganong halatado kapag may di ba? Pag sinilan natin hindi ganong halatado. Manipis lang yung dulo, parang ganito, Ganun lang kanipis yung dulo. Di ba? Parang halos 1/8 lang yung matatakpan lang yung labi, gilid-gilid rito para hindi kalat siya tingnan. Yeah. So yun, bago natin to baliktarin, ulitin ko mga 30 minutes muna yan para hindi na talaga magbago ito. Yung tapos pagdating sa kabila niyan, itatapat lang natin yung pinaka-design. Kung ano yung mga design nito, tatapat-tapatan lang natin pag nilagay natin. Diba? So ganun lang kadali. So mamaya pa yan. Tapos gagawin ko ngayon habang hinintay natin, bubuhin ko muna yung hamba rito. May hamba ito na tubular na 1x2, so hindi ko na ipakita sa inyo yun. So dito ko lang ipakita yung paano tayo gumawa ng Prince door, di ba? Gamit ang SF101-102 at saka design na tawag dito yung pinaka-design niya na ano ba to? O kaya mahaba pa naman ang oras siguro. Mamaya konti uli. Pupush lang muna natin para makita niyo sa kabila. Sige, push muna natin. Mamaya na lang yung tubular na hamba. Kaya mga master, tuloy na natin. Nabaligtad na natin at tuyo na yung kabila niyan. So, lagyan na natin yung uli. Dikit-dikit na tayo uli. Tapat-tapat lang natin mga master, mga idol. Tsaka pala, huwag kayong gumamit ng mga China na silag kapag gumagawa ka ng ganito. Kailangan dosil yung bibilin ninyo kasi ito yung matibay na uri ng silan. Gawa ng Locorning kasi ito. Mga sinaunang yung mga China, yung paiba-iba, matutuklap dito yun. Sayang lang yung ninyo, sayang lang yung design ninyo kapag ginagamitan yung China ng silan. Kalilinis ang may-ari, baka matuklap yung di ba? Kalilinis ang mga katulong. Backjob yun, pag ganun. Kung mayroon kayong mga silan na sausage type, mas maganda yun, mas makapit yun, diba? Yung structural na silan. Pero sa akin sapat na yung okay na sa akin yung Locorning. Dusil pala, Dusil. Dating Locorning ang pangalan nito. Palit lang ang pangalan. Tested na to, silat na to. Medyo mahal nga lang konti. Diba wala namang back job. Isipin mo 130 yung
Tapos kukuha ka ng sa ano sa mga China, makakuha ka ng tag 90, 90, 80, mga ganun, di ba? So malaki yung diferensya lalo na pagka per box yung bibilhin mo. Maramihan, malaking bagay kung magtitipid ka. Sinsya na kayo sa video natin mga master kasi masilaw yung ano kasi natin, tumatagos yung araw sa tent natin, pero hindi naman ganong mainit din, may mga puno-puno, masilaw lang dito banda na umuuga, hangin, para ng hangin mga master. Pag ganito lang naman, hangin-hangin lang, okay lang, huwag lang umulan. Dahil purisyo kasi 2 linggo nang hindi tayo nakagawa. Itong pinto na to, 2 linggo na nga to, di ba? Yan. Palikpik lang ang lagyan natin ng sealant mga master. 2 palikpik. Yan. Matibay na yan kasi bukod sa may dikit sa ilalim, tikitan pa rin natin sa ibabaw yan, sa gilid, pagka pipinis na natin. Ganun lang kadali. Lagyan natin itong pahalang uli. Ilang minuto pa ba? Kaya pa yan hanggang sa matapos. Kaya pare-pareho lang yung putol natin mga master. Kung may makuha natin na saktong ano para walang awang yung pagitan. Pangit rin yan kapag may sisiwang dyan sa dugtungan mo. Pagka manipis tayo magsilan mga master, maganda na halos wala rin naman yung iba, walang lumalabas hindi naman lahat na may exist na silan. Pero nga, bago nga natin patungan yan, kailangan linisin muna natin, tanggalin talaga natin yung parang iwas bukol-bukol. Diba? Kasi huwag natin silip-silipin natin lagi na nasa diretso pa rin kahit na baka lumihis, diba? Pag natuyo, mahirap na nating galawin kapag natuyo na. Kailangan kadalagay, silip kung tatapat sa ano, at saka yung dito, yan, may kunting diferensya. Anuhin natin, diretsuhin na natin habang basa pa. Ayun yung hamba mga master. Mamaya na yan kapag nakomplito na natin to. Silip, hindi diferensya. Ano yung hindi siya parang sawa. Kailangan diretso. Ayan. Ito may kunting diferensya yung una. Para hindi kami harapan mga master paglagay nito, ilagay nyo yung daliri nyo, guide yung dulo ng silan, ganyan, no? Tinama ko magsilan. Diretso, kala mo walang silan, ano? Yan, ilagay yung
Ilagay natin yung daliri natin ganyan sa dulo. Para hindi kalat yung silang natin. Mga master, pag gumawa tayo ng ganito na Prince type tapos kalat rin yung gawa natin, eh, pangit, huwag ka na lang gumawa ng ganon, di ba? Gagawa ka pa ng Prince type, tae-tae pa yung sealant mo, hindi nare-rejectan tayo doon. Ay, maganda, malinis, diba? Yan mga master, dikit na natin, pinutol na natin ng sakto yan, pero wala pang dikit yan. Kapit na makumpleto yan. Uy! Lakas ang hangin! Hindi ng hangin yan. Hindi ko malaglag yung cellphone natin. Ilang minuto pa? 21. Ayan. Habaan muna natin video natin ngayon. Ay video bibihira natin na kapag upload eh. Gawa nang nag-uulan nga. Hindi natin silipin mga master na diretso. Marunong man sila kayo magsilip. Malabo kasi pagka tinapat lang kasi natin doon, baka lumis kunti. Hindi ganun makita yung kasi bronze yung salamin natin. Last ball. Yan. So okay na, kompleto na yan, kabilaan na yan. So ang gagawin na lang natin yan ay sisilan na lang natin isa-isa mamaya yan. Patungan natin ng manipis ng silan dito, di ba? Lahat, kabilaan yan. Yun, tama-tama rin ito pagkatapos kumain at tuyo na to. Nakain muna tayo mga master. Mamaya na natin ito balikan kapag tuyo na. So yun, at least may idea lang kayo paano ako gumawa ng Prince door, no? So dito lang muna itong video mga kaloy. Sana panoorin nyo hanggang dulo at sigurado akong may matutunan naman kayo magandang idea sa mga ganitong gawain ng aluminum. So yun, ano nga ang ginagawa natin? Halo-halo na. Aluminum, aluminum works, glass works, yung mga ganon, iron works, carpenter, kinuha natin lahat yan. Diba? So sa panahon kasi ngayon medyo mahirap lang kumuha ng trabaho dahil sa dami na lang nag-aluminum. Tsaka sabayan pa ng mga AI, diba? So napakahirap lang kumuha ng mga project. So nagkakapira nga yung mga vlogger kadalasan gumagamit lang ng sa mga AI, kumikita na sila bukod sa pagbablog, di ba? So tayo naman dito, gagawin natin mag-expand tayo ng mga ibang gagawin para sayang din. Tulad nitong pasilip ko sa inyo mga master. Ha? Bago tayo magpaalam. O ito, may
expansion na ito, may ginagawa sa akin na may pumunta na kaya ko ba raw gawin. Ito, radiator ko. Oh. Yan. Diba? Yan, pumutok yung radiator kasi alam mo na yung mga radiator ngayon gawa sa plastic. Ngayon, inanuhan nila ng ano yan? Tawag nito, tawag nito, yung epoxy. Ganun din, di rin tumagal. Ngayon, ginagawa ko, tinapalan ko ng aluminum tapos nirebis sa ilalim, epoxy. So yan, siguradong di na puputok yung ganyang gawa. So sayang din yan, di ba? O magkano rin yung 1.5 rin single ko dyan. O, sinasaglit lang, kapirasong aluminum lang. Tapos ito, yung binili kong epoxy. Ayan, kano lang, 150 lang yan. So sayang din yung 1.5, di ba? So kung kaya natin gawin, ba't di natin subukan, di ba? Kaya nga tayo tinatawag na promding talentado, lahat alam, di ba? So yun, ulitin ko, hanggang dito lang video mga master. Salamat sa inyong lahat sa panonood at walang sawang panonood. Abangan nyo pang mga susunod pa natin mga video. At bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, palike and share na din para update kayo sa susunod pa natin mga video. So yun, bye bye sa inyong lahat yan, and God bless us all.